Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na hanggang sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na formal extradition request mula sa Estados Unidos. Gayunman, yan ay may kinalaman nga kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Pero bukas umano ang kanilang tanggapan na magproseso ng mga kinakailangang papeles kung sakasakali na hihingi ng mga pakikipag-ugnayan ang Estados Unidos ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Bahagi ito ng kanilang trabaho at kanila itong gagampanan alinsunod sa mga itinatakda ng batas na sang-ayon din naman dito sa Pilipinas. Naharap kasi sa patong-patong na kaso doon sa Estados Unidos si Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. The possible extradition issue. And as you know, the Philippines has an extradition treaty with the United States of America. I wish to report that as of this date, the Department of Foreign Affairs has not received a formal extradition request. If we do receive a formal request, we will, the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. And here's where PD 1069 would also come in. So we would have to study that, and then after, if we are satisfied with the request, we will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. So in other words, we will still have to study any extradition request if received from the United States. Doon po sa isang issue din, I want to focus on the request for assistance by any Filipino nationals in the United States. Bagian ang mga pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Una nga rito mga kabombo, nitong nakalipas na araw ay isinagawa na yung pagdinig kung saan personal na humarap itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At sinabi ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations Chairperson Senator Risa Hontiveros na sa sentro ang kanilang pagdinig ukol sa mga naging pag-abuso umano nitong si Pastor Kibuloy upang makabalang sila ng epektibong batas na pipigil sa mga kahalintulad na sitwasyon, lalo na yung na-i-involve ay mga kabataan at mga minor de edad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kibuloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang pusli na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa ang self-proclaimed. Bahagi po yan ng naging pahayag nitong si Senator Risa Hontiveros na siya namang tagapangulo ng naturang Lupon.